Samantala, nagkaisa po ang iba't ibang sektor mula sa mga munisipalidad ng Samar at Biliran. Ito upang pagplanuhan ang gagawing hakbang sa pagsugpo sa mga problemang pangkalusugan sa lugar. Inilunsad nila ang Leaders for Health, isang programa naglalayong maihanda ang buong komunidad sa pagpapanatili ng malusog na kapaligiran. May detalye si Alvin Sehera. Nagsama-sama kamakailan sa Tacloban City ang mga kinatawan ng Department of Health, Ateneo Graduate School of Business, doctor volunteers, LGUs, NGOs at Pfizer upang tugunan ang problemang pangkalusugan ng ilang munisipalidad sa Samar at Biliran. Isang health capacity enhancement workshop ang ginawa upang planuhin ang mga programa at estratehiyang pangkalusugang ipatutupad sa loob ng 2 taon sa mga lugar na wala ng doktor. We've already reached that point where we have to bring them together, all the players and stakeholders, to do the planning for their strategic health agenda. And that is what we call the Integrated Capacity Enhancement Workshop, which we have done over these past 3 days. Dahil ang nangyayari sa workshop natin, dito pa lang nagkakaroon na sila ng analysis, lumalabas na ngayon yung mga specific na mga problema nila sa kanilang munisipyo, sa kanilang mga barangay, ano bang kulang, ano bang gagawin. Sa ilalim ng Leaders for Health, inihahanda di lamang ang mga doktor kundi maging ang komunidad sa larangan ng healthcare. Hinihikayat nitong matuto ang bawat isa ng wastong pangangalaga sa kalusugan. Binibigyan din nito na ang kalusugan ay responsibilidad di lamang ng mga doktor, kundi ito'y responsibilidad din natin sa ating sarili. Yung gusto ko yung magkakaroon sila ng self-reliance, kung saan alam nila kung paano sila magkaroon ng isang healthy community, healthy environment, kahit walang doktor. Naniniwala si Pfizer Corporate Affairs Manager Kimiko Seteng na sa pamamagitan ng Leaders for Health program ay maihahatid maging sa pinakasulok na bahagi ng bansa ang health services lalo na sa mga maralita. Nag-iisip kami ng isang magandang proyekto para maayos yung problema natin sa healthcare dahil alam natin na napaka-importanting aspeto ng buhay ng tao, ang health, at gusto natin makatulong dahil ang alam ho nating statistics ay about 40% of Filipinos go through life and die without ever seeing a doctor. Ito ang Express Balita, Alvin Sehera, Tacloban City. Susunod agad, kalakalan sa stock market matamlay pa rin dahil sa tensyon sa isipin ang kalagayan ng mga kababayan nating nasa malalayong lugar, lalong-lalo na kung healthcare ang usapan. Agad tumugon ang Leaders for Health sa problemang ito ng ating mga kababayan. Hindi nila alintana ang hamon ng kalungkutan at magsakripisyong pangalagaan ang kanilang kalusugan. Alas 6 pa lang ng umaga, pinapasa na ni Dr. Solis kasama ang ilang miyembro ng Leaders for Health ang mga lugar kung saan nangangailangan ng kanilang serbisyo. Di alintana ang hirap at layo ng lugar. May personal touch, ika nga, sa mga pagkakataong di sila makapunta sa health center dahil sa layo nito. Sila na mismo ang pinupuntahan ng grupo ni Dr. Solis. Maraming cases dito na hindi nabibigyan ng lunas dahil sa walang doktor. So, pumupunta na lang sila sa kung saan-saan, sa mga, kung kahit sa kanilang sarili na lang. Sa isang pananaliksik ng Department of Health, lumalabas na higit 40% ng populasyon sa Pilipinas ang nabubuhay at namamatay nang di natitingnan ng kahit isang doktor. Ito ang kalagayan ng maraming kababayan natin sa mga liblib na probinsya, kung saan di na ihahatid ang kaukulang basic medical services dahil na rin sa layo nito sa syudad. Kabilang na dito ang Yabong, Western Samar sa mga tinaguriang doctorless baryo sa loob ng maraming taon. Katunayan, nakatambak na lang sa isang sulok ang sira-sirang ambulansya at hindi na mapakinabangan. Ibang-iba na ang kalagayan ng Yabong ngayon. Kapit-bisig na hinarap ng iba't ibang sektor ang problemang ito. Kumilos na ang DOH, Ateneo Graduate School of Business, mga LGUs at NGOs, community at Pfizer.
Kinatag ang Leaders for Health program para imulat ang tao sa tamang pangangalaga sa kalusugan. So yung project nito ay nagde-deploy ng mga doktor sa mga baryo na hindi pa nakakakita ng doktor for the last 2 years, no? Ang kinagagandahan ng proyektong to, hindi lang ito nagde-deploy ng doktor, pero ini-encourage pa sila magstay dun sa community. We do not believe that they do not have capacity. We believe that they have capacity. It just needs to be enhanced. It needs to be enriched. It needs to be reinforced. And so the project runs 3 capacity enhancement workshops a year. Tila pagsubok sa kakayahan ni Dr. Cornelio Solis ang italaga siya dito bilang isang community doctor. Sa ilalim ng Leaders for Health program, higit 2 taon siyang magsisilbi sa bayan ng Yabong. At sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon na ng doktor dito sa Yabong Municipal Health Center sa loob ng 1 dekada. Unang araw ko dito, awang-awa ako sa mga tao eh. Kasi 5 years, more than 5 years na silang walang doktor dito. Parang tingin ko sa kanila uhaw sa isang doktor na magbibigay ng mga services sa kanila. Yun ang in-expect nila sa akin. Tapos mag-guide sa kanila para magkaroon sila ng healthy community. Sa kabila ng mga kakulangan sa pasilidad ng health center sa Yabong, hindi pinababayaan ni Dr. Solis at ng mga kasama sa Leaders for Health ang sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Katunayan, marami na ring dumating na alok sa kanya na magtrabaho sa Maynila o sa labas ng bansa. Mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang malasakit sa mga maralita. Actually, tuwan-tuwa nga ako. I was very excited na sa Yabong ako mapupunta, which is a town in my home province of Samar. Okay. Gusto ko talagang serve dito sa Yabong, sa community in particular. Okay. Communities, sa mga tao. Gusto kong makahalubilo sila, makita silang tumatawa, healthy, free from illnesses. Katuwang ang ilang community health volunteers, nagbibigay ang grupo ni Dr. Solis ng health lecture sa malalayang barangay sa Yabong. Layunin nilang maging self-reliant ang kanilang komunidad sa healthcare at binibigyang diin nila na tungkulin ng lahat ang kalusugan. Ang pamilya ni Lola Julia Tome ay isa sa mga beneficiaries ng Leaders for Health at mas naging responsible at health conscious na si Lola Julia ngayon. Kaya naman malaki ang pasalamat niya sa Leaders for Health. Nung first time na tinawag namin siya, yung hating gabi na na-stroke si mama. Tinawag namin siya tapos nahiya pa nga akong tawagin dahil syempre doktor eh. Tapos nung tawagin namin siya, pumunta kagad siya dito. Isang katuparan ng layunin ng Leaders for Health na makita ang tulad ni Lola Julia na malakas at malusog pa. Ang yaman daw ng isang komunidad ay nakasalalay sa kalusugan ng mamamayan. Dahilan para ipagpatuloy ni Dr. Solis at ng mga kasama niya sa Leaders for Health ang kanilang misyon. Nilalabanan ang pangungulila sa pamilyang nasa malayong lugar, makamtan lang ang tagumpay ng programa. Yung gusto ko yung magkakaroon sila ng self-reliance kung saan alam nila kung paano sila magkaroon ng isang healthy community, healthy environment kahit walang doktor. Patunay lamang ang mga tulad ni Dr. Solis at ng Leaders for Health na kaya ng mga Pilipino na magsama-sama at magkaisa sa iisang layuning maghatid ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Gusto ko lang makilala ako ng mga tao dito na isang simpleng doktor, isang totoong doktor na nagsisilbi sa kanila. Yun lang. Hindi isang kilalang doktor. Is it a childhood dream na na-fulfill mo na? Yes. No regrets at all? Hindi lang sa akin, kundi ng mother ko. Yes. Tuwan-tuwa siya ngayon kahit wala na siya. She must be very proud. She must be very proud. Very proud of me, indeed. Para sa mga doctors, sa mga lalawigan man o syudad at sa lahat ng tagapagtaguyod ng kalusugan sa bansa, yan ang Good Take. Magandang hamon ito sa ating mga medical practitioners na sa halip ng mga ibang bansa, maisipan din nilang magsilbi bilang doctors to the barrio. Maganda na ang nagiging resulta ng pagsasanid ng puwersa ng mga concerned citizens at mga ahensya at pribadong kumpanya sa Katipunan Avenue. Makiisa na rin tayo sa pagbabalik ng Good Take.